Camille, ang pirma mo lang ang kailangan namin. Huwag ka nang magpaliwanag dahil ang mga mensahe mo ay sapat na patunay para ipakita kung gaano ka kasama. Nanginig ang mga daliri ni Camille habang hawak ang isang kapirasong papel sa loob ng bulsa ng kanyang puting coat. Iyon ang resulta ng lab match. Ang donor ay nahanap na niya. Sa wakas maliligtas na ang kanyang biyenan. Pero ang boses ni Rafael, ang boses na dati, ay nagpapatahan sa kanya pagkatapos ng mahabang shift sa ospital ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang dibdib. Puno ito ng puot. Lumingon si Camille sa sala ng kanilang mansyon sa Pampanga. Nakaupo si Doña Pilar sa paborito nitong silya, nakataas ang kilay habang ang pari ng kanilang barangay ay tahimik na nakatayo sa tabi. Sa gitna nila nakapatong ang isang dokumento ng annulment. Rafael, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Camille Paus ang boses. Galing ako sa ospital. Nahanap ko na ang donor para sa papa. Bakit may ganito? Tumingin si Rafael sa kanya at sa unang pagkakataon hindi niya nakita ang pagmamahal sa mga mata nito. Puro pagkasuklam. Inihagis ng lalaki ang isang mobile phone sa lamesa. Basahin mo ang mga mensahe mo sa organizer ng transplant. Huwag ituloy ang operasyon. Hindi ko kailangan ng gastos para sa matanda. Yan ba ang sinasabi mo sa likod namin, Camille? Nanlaki ang mga mata ni Camille. Hindi ako yan. Hindi ko kailanman sasabihin, yan na-hack ang account ko. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Doña Pilar, tumayo ito at itinuro ang pinto. Dahil sa pagiging doktor mo, akala mo kung sino ka na. Pinagkakakitaan mo ang pamilyang ito. Habang naghihingalo ang asawa ko, ikaw nagtatago ng pera para sa sarili mong career. Walang puwang ang isang traidor sa ilalim ng bubong na ito. Nanay, hindi po totoo yan. Lumapit si Camille para humawak sa braso ni Rafael, pero mabilis itong umiwas tila nadidiri. Umalis ka na, Camille. Malamig na sabi ni Rafael. Dala mo ang mga gamit mo. Huwag mo nang hintayin na ipatawag ko ang mga barangay tanod para kalad ka rin kapalabas. Sa bawat hakbang ni Camille paakyat ng hagdan, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing hindi siya natulog para pondohan ang gamot ng pamilya, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Pilar, lahat iyon ay binaliwala sa isang iglap. Nang makababa siya bitbit ang isang maliit na maleta, huminto siya sa harap ni Rafael. Rafael, mahal kita. Hinding-hindi ko gagawin yan. Ngunit hindi man lang lumingon ang asawa. Ang tanging sagot nito ay ang pag-abot ng isang envelope sa kanya, ang kopya ng annulment na pirmado na ng asawa. Sa gilid ng sala, nakita ni Camille si Teresa, ang nakababatang kapatid ni Rafael, na nakatayo sa anino ng hagdan. May kakaibang ngiti ang babae habang humihigop ng tsaa, ang kanyang mga mata ay parang nangungutya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Camille hindi lang basta misunderstanding ito. May kung anong madilim na laro ang nagaganap at siya ang ginawang sacrificial lamb. Paglabas niya ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Walang dalang payong, walang dalang pera dahil nalaman niyang pati ang ATM niya ay na zero balance na. Habang naglalakad siya sa gitna ng dilim, hinawakan ni Camille ng mahigpit ang papel ng test result sa kanyang bulsa. Hindi siya iiyak. Hindi ngayon. Dahil kung ang totoo ay kaya nilang paglaruan, sisiguraduhin niyang sa oras na bumalik siya, ang katotohanang ito ang dudurog sa kanila. Ang lamig ng ulan ay wala pa sa kalahati ng lamig na naramdaman ni Camille sa kanyang puso. Naglalakad siya sa gilid ng highway ng Pampanga, ang bawat hakbang ay mabigat dala ng pagod at pagkagulat. Ang kanyang puting coat ay basang-basa na at ang bawat sasakyang dumadaan ay nagpapabaha ng putik sa kanyang suot. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Alam niyang kung babalik siya sa mansyon, hihiyain lang siya lalo ni Doña Pilar. Ang kanyang pag-aari ay halos wala na, ang kanyang diploma, ang ilang damit, at ang maliit na ipon na ninakaw na rin ni Teresa gamit ang mga nakasave na password sa kanyang laptop. Teresa. Habang sumisilong si Camille sa isang sarado ng sari-sari store, unti-unting nabubuo sa isip niya ang mga piraso ng puzzle. Si Teresa ang laging gumagamit ng computer niya. Si Teresa ang laging nag-aalok na magayos ng mga bill sa ospital. At si Teresa ang may pinakamalaking utang na nakataya kung sakaling mabenta ang lupang kinatatayuan ng mansyon. Hindi ito aksidente, bulong ni Camille sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig,
kundi dahil sa galit na nagsisimulang mag-alab. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Huwag ka nang babalik. Alam na namin ang plano mo. Kung gusto mong manahimik ang lahat, kalimutan mo na ang nakaraan." Hindi ito galing sa asawa niya. Ang tono ay masyadong mapang-api, masyadong kilalang-kilala ang kanyang kahinaan. Dahil wala siyang malapitan tinawagan ni Camille, ang tanging tao na alam niyang hindi siya huhusgahan, si Sister Elena, ang madre na nagpapatakbo ng maliit na klinika sa kabundukan, ang taong nagturo sa kanya na ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa yaman. "Camille, anong nangyari?" Bungad ni Sister Elena sa kabilang linya, bakas ang pag-aalala sa boses nito. "Sister, wala na po ako sa mansyon. Pinalayas nila ako," sagot ni Camille, habang pilit na pinipigilan ang paghikbi. "Kailangan ko ng matutuluyan kahit isang gabi lang, at kailangan ko ng tulong para malaman kung sino ang nag-hack ng account ko." "Pumunta ka rito, anak. Dito ka ligtas," sagot ng madre. Sa klinika sa kabundukan, malayo sa karangyaan at panlilin lang ng pamilyang Reyes, sinimulan ni Camille na linisin ang kanyang mga sugat. Ngunit habang nililinis niya ang kanyang mga pasa, may napansin siyang isang lumang box sa sulok ng clinic ni Sister Elena. Sa loob nito ay mga file ng mga pasyenteng dati nang ginagamot ng mga Reyes, mga file mula 30 taon na ang nakakaraan. May nahulog na papel mula sa isang folder, isang medical record na may pangalang Mateo. Nagtaka si Camille. Ang Mateo na hardinero sa mansyon ni Doña Pilar ay kasalukuyan nilang empleyado, ngunit ang record na ito ay nagsasabing ang isang batang lalaking nagngangalang Mateo ay nakatanggap ng suportang pinansyal mula sa ama ni Rafael noong siya ay bata pa lamang. "Sister," tawag ni Camille sa madre na kakapasok lang dala ang mainit na kape. "Bakit may record ng hardinero namin dito? At bakit nakatag ito bilang secret beneficiary ng tatay ni Rafael?" Tumigil si Sister Elena sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unti niyang inilapag ang kape. "Camille, hindi mo alam ang pinapasok mong gulo. Ang lihim na yan ang dahilan kung bakit hindi ka matanggap ni Doña Pilar sa pamilya nila." Bago pa makasagot si Camille, may narinig silang malakas na katok sa pinto ng klinika. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang pasyente. Ito ay katok ng mga taong may dalang galit. "Camille de los Reyes, lumabas ka dyan. Alam naming nandyan ka." Boses iyon ni Teresa. Kasama niya ang mga tauhan ng barangay. "Paano nila nalaman?" tanong ni Camille habang ramdam niya ang kaba ni Sister Elena. "Hindi sila nandito para sa annulment, Camille," pabulong na sabi ng madre. "Nandito sila para siguraduhing hindi mo na kailanman mabubuksan ang nakaraan." Si Camille ay tumayo, inayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Ang pagiging doktor niya ang nagturo sa kanya na sa gitna ng emergency, kailangan ng lamig ng ulo. Hindi na siya ang Camille na nagmamakaawa. Siya na ngayon ang Camille na handang lumaban. "Sister, patayin mo ang ilaw," utos ni Camille ng mahinahon. Sa kanyang mga mata, hindi na takot ang nakikita, kundi isang matalas na pasya. Alam niyang kapag lumabas siya ngayon, tapos na ang laban. Sa labas, dinig ang malakas na kalabog ni Teresa sa pintong kahoy ng klinika. "Camille, huwag kang maging duwag. Ibigay mo sa amin ang tablet na dala mo at baka patawarin pa namin ang pagnanakaw mo sa pamilya." Nagtago si Camille sa likod ng malaking cabinet ng mga gamot. Nakita niya ang isang maliit na bintana sa likuran na naglalabas sa gilid ng bundok. "Sister, kailangan kong lumabas dito. Ang record ni Mateo. Kailangan kong malaman kung bakit ito itinatago ni Doña Pilar. Kung makuha nila ako, mawawala ang ebidensya." Inabot ni Sister Elena ang isang lumang backpack. "Dito ka dumaan. Huwag kang lilingon. May mga taong nakakakilala sa iyo sa barangay, huwag kang magtitiwala agad kahit kanino." Bago pa man makatalon si Camille sa bintana, narinig niya ang pagkabali ng kandado ng pintong harapan. Pumasok si Teresa kasama ang dalawang lalaki na hindi taga roon, mga tauhan ng korporasyong nais bumili ng lupain. "Wala siyang," galit na sabi ng isa sa mga lalaki matapos ang mabilis na paghahalughog. Imposibleng sigaw ni Teresa. "Sigurado akong nakita siya ng kapitbahay na pumasok dito." Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong senyales ni Camille.
Hindi pwedeng makawala ang babaeng iyon. Kung makarating siya sa city prosecutor, malalaman nilang peke ang lahat ng dokumentong pinirmahan ni Papa. Nagtago si Camille sa dilim pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang narinig niya ay sapat na para mapagtanto ang laki ng krimen ni Teresa. Hindi lang basta pagpapalayas ang habol ng kapatid ni Rafael, ito ay pagtatakip sa isang malawakang fraud. Nang makaalis ang grupo, mabilis na lumabas si Camille mula sa bintana. Ang gabi ay napakadilim, tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Naglakad siya pababa ng bundok patungo sa direksyon ng isang maliit na bahay sa dulo ng hardin ng mga Reyes, ang kubo ni Mateo. Mateo ang susi. Pagdating sa kubo, nakita niya ang matandang hardinero na nakaupo sa labas naglilinis ng mga gamit sa hardin. Ang lalaki ay pipi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan na hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Mateo, tawag ni Camille sa mahinang boses. Nagulat ang matanda at mabilis na tumayo. Ipinakita ni Camille ang record na nakuha niya sa klinika. Tiningnan ni Mateo ang papel. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang isang piraso ng uling at nagsulat sa sahig na semento. Huwag silang magtitiwala. Alam nila ang totoo. Ang tatay ni Rafael. Siya ang tunay na nag-iwan ang lupa sa akin. Ninakaw nila ang testamento. Nanlamig si Camille. Hindi lang pala ito basta issue ng pagpapalayas. Ang lupang tinatayuan ng kanilang mansyon ay pagmamayari pala ni Mateo ayon sa batas at si Doña Pilar ay gumagawa ng lahat ng paraan para itago ang lihim na ito. Kailangan nating ilabas ang katotohanan, sabi ni Camille, kahit alam niyang napakadelikado nito. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang spotlight ang tumama sa kanila. Mula sa balkonahe ng mansyon nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa pero hawak niya ang kanyang baril. Camille Lee, boses ni Rafael punong-puno ng pagtataka at galit. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang huwag ka nang babalik? Sa likod ni Rafael sumulpot si Teresa, may mapanirang ngiti sa mga labi. Kuya, nakita mo na nakikipagsabuatan siya sa hardinero para magnakaw. Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit natin siya pinalayas? Naramdaman ni Camille ang pagdikit ng dulo ng baril ni Rafael sa hangin. Ang lalaking pinakamamahal niya ay handa siyang barilin para sa isang kasinungalingan. Rafael, ibaba mo ang baril mo. Sigaw ni Camille, ngunit nanatiling nakatutok ang sandata sa kanila. Ang lamig ng hangin sa gabi ay tila bumabaling sa pagitan ng mag-asawa. Hindi mo ba nakikita, ginagamit ka lang ni Teresa, niloloko kanila tungkol sa lupa, tungkol sa lahat. Bumaba si Rafael mula sa balkonahe patungo sa hardin, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Teresa, pumasok ka sa loob, ay utos nito, ngunit hindi tumitinag ang kapatid. Kuya, huwag kang maniniwala sa kanya. Tignan mo, may hawak silang mga dokumento. Pag nanakaw ang plano nila, muling paggatong ni Teresa ang kanyang boses ay tila honey na may lason. Camille, sabi ni Rafael, ang boses ay paos. Bakit mo ginagawa ito? Sa lahat ng taon na sinamahan kita, bakit ngayon ay parang hindi na kita kilala? Dahil ngayon lang kita nakitang mas naniniwala sa kapatid mo kaysa sa asawa mo, Rafael. Sagot ni Camille nang may diin. Ang pagmamahal mo ay may kondisyon pala. Kapag naging hindi maganda ang reputasyon ng pamilya ninyo, itatapon nyo na lang ako. Sa gitna ng tensyon, biglang sumugod ang mga tauhan ng barangay na tinawag ni Teresa. Pinalibutan nila si Mateo at Camille. Hindi na nakapagpigil si Mateo, itinulak niya si Camille sa likod niya upang protektahan ito, sabay labas ng isang maliit na susi na nakatali sa kanyang leeg. Ipinakita niya ito kay Rafael, isang susi na may tatak ng lumang safe ng pamilya Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Kilala niya ang susing iyon. Iyon ang susi sa vault, kung saan itinatago ng kanyang ama ang mga titulo ng lupa at ang mga importanteng papeles ng pamilya. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Rafael kay Mateo. Bago pa makasagot ang matanda, mabilis na lumapit si Teresa at sinubukang agawin ang susi, ngunit sa isang iglap nagkaroon ng kaguluhan. Nagtulakan ang mga tauhan at sa gitna ng gulo, natumba si Camille at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng semento. Nawalan siya ng malay. Camille, sigaw ni Rafael. Binitawan niya ang baril at mabilis na tumakbo palapit sa kanyang asawa. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot.
Camille, gumising ka. Hayaan mo siya kuya, magnanakaw yan, sigaw ni Teresa. Ngunit hindi na siya pinansin ni Rafael. Buong lakas na binuhat ni Rafael si Camille at dinala sa loob ng mansyon sa kabila ng pagtutol ni Doña Pilar, nakadarating lang mula sa kwarto nito. Rafael, ilabas mo ang babaeng iyan, utos ni Doña Pilar. Hindi siya pwedeng mamatay sa loob ng bahay na ito. Hindi siya mamamatay, nanay, at hindi niyo siya pwedeng paalisin habang walang malay. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hindi pa nila narinig noon. Habang nakahiga si Camille sa kanilang dating kwarto, tinitigan siya ni Rafael. Sa ilalim ng liwanag ng lampshade, nakita niya ang mga pasa sa braso ni Camille, mga bakas ng paghihirap nito sa loob ng ilang linggo. Nakita niya ang isang maliit na papel na hawak pa rin ni Camille sa kanyang kamay. Kinuha ito ni Rafael ng dahan-dahan. Iyon ay ang resulta ng lab test. Ang resulta na nagpapatunay na may donor na para sa kanyang ama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Kung ang papel na ito ay totoo, ibig sabihin hindi tinanggihan ni Camille ang pagpapagamot sa kanyang ama. Ibig sabihin, ang lahat ng mensaheng nakita niya sa phone ay gawa-gawa lamang. Ano ang ginawa namin sa iyo, Camille? Bulong ni Rafael, habang ang mga luha ay unti-unting pumapatak sa kanyang mga mata. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Teresa nakikinig. Alam niyang kapag nagising si Camille at nakausap si Rafael, ang lahat ng kanyang itinayo ay guguho sa isang iglap. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayong gabi, kailangang mawala si Camille permanente man o hindi. Nang magising si Camille, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng antiseptic. Pero hindi ito ang klinika ni Sister Elena. Ito ang amoy ng pamilyar na kwarto sa mansyon. Nakita niya si Rafael na nakayuko sa gilid ng kama, tulog na pagod ang mukha. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng kaguluhan kagabi. Rafael, pabulong niyang tawag. Nagising si Rafael at agad na napaupo. Camille, salamat sa Diyos, gising ka na. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Pinilit kita dalhin dito. Hindi kita hahayaang mapahamak sa labas. Sagot ni Rafael. Pero bago pa makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Pilar, dala ang isang basong gatas. Uminom ka nito, Camille. Pambawi ng lakas. Utos ng matanda. Pero ang mga mata ni Doña Pilar ay hindi mapagkaibigan, ito ay may halong babala. Alam ni Camille na hindi gatas ang laman niyon. Marahil ay isang sedative para mapanatili siyang tahimik. Salamat po, pero hindi na po kailangan, pagtanggi ni Camille. Kailangan ko nang umalis. Hindi po ako nararapat dito. Dito ka lang, sabi ni Rafael, hawak ang kamay ng asawa. Kakausapin ko sina Teresa at nanay. Kailangan nating malaman ang totoo. Ngunit hindi pa man sila nakakapagsimulang mag-usap, isang ingay mula sa labas ang nakakuha ng kanilang atensyon. Mula sa bintana, nakita nila si Mateo na pinalilibutan ng mga tauhan ng barangay. Pinipilit itong pagkamalan na nagnakaw ng isang mamahaling gamit sa loob ng mansyon. Rafael, kailangan nating tulungan si Mateo, sigaw ni Camille. Lumabas si Rafael at sumunod si Camille kahit pa nahihilo pa siya. Pagdating nila sa hardin, nakita nilang nakatali na si Mateo. Hawak ni Teresa ang isang mamahaling relos, ang relos ng ama ni Rafael. Nakita namin sa gamit niya, kuya, sigaw ni Teresa. Siya ang nagnakaw nito. Dapat na siyang ikulong para hindi na siya makabalik dito. Alam ni Camille na patibong ito. Lalapit sana siya pero hinarang siya ni Doña Pilar. Huwag kang makialam, Camille. Ito ang hustisya. Hindi ito hustisya, sigaw ni Camille. Mateo, ipakita mo sa kanila. Si Mateo, kahit hindi nakakapagsalita, ay mabilis na kinalas ang pagkakatali sa kanyang mga kamay gamit ang isang maliit na kutsilyo na itinago niya sa kanyang baywang. Sa isang mabilis na kilos, hindi siya tumakbo palayo. Sa halip, tumakbo siya patungo sa ilalim ng lumang puno ng nara sa dulo ng hardin, ang lugar kung saan inilibing ng ama ni Rafael ang mga dokumento. Hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Napasigaw si Doña Pilar. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang maghukay. Ngunit huli na. Inilabas ni Mateo ang isang lata ng biskwit na kalawangin na. Sa loob nito ay hindi lang mga titulo ng lupa. Naroon ang isang lumang sulat na may pirma ng ama ni Rafael. Kinuha ni Rafael ang sulat at binasa ito.
Habang nagbabasa, unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Nanay, boses ni Rafael nanginginig. Ano ito sinasabi dito na si Mateo ang panganay na anak ni Papa, ang anak niya sa ibang babae. Tumahimik ang buong hardin. Ang mga tauhan ng barangay ay nagkatinginan. Si Doña Pilar ay napaupo sa lupa, ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay gumuho. Hindi ito totoo, bulong ni Doña Pilar. Totoo ito. Pagpapatuloy ni Camille, lumapit sa tabi ni Rafael. Kaya niyo siya itinago. Kaya niyo siya ginawang hardinero para hindi siya makahingi ng mana. At kaya niyo ako pinalayas dahil ako ang nakakaalam ng medical history ni Mateo at ang koneksyon niya sa pamilyang ito. Tumingin si Rafael kay Teresa na ngayon ay nanginginig na sa takot. Teresa, alam mo ba ito? Hindi makasagot si Teresa. Ang pagkakataong ito ay hindi na lang tungkol sa annulment. Ito ay tungkol sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at ngayon ang lihim ay sumasabog na sa harap nila. Ang katahimikan sa hardin ay mas nakabibingi pa sa anumang sigaw. Ang hawak na sulat ni Rafael ay tila isang bomba na handa nang sumabog sa loob ng kanilang tahanan. Si Doña Pilar na dati ay laging nakataas ang noo ay nakatingin lamang sa kawalan, habang si Teresa naman ay unti-unting umaatras, naghahanap ng pagkakataong tumakas. Rafael, makinig ka. Pagsisimula ni Doña Pilar ang boses ay pilit na pinatitibay. Ginawa ko iyon para protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi pwedeng malaman ng buong bayan na ang ama mo ay may ibang anak. Sisirain niya ng dangal natin. Danggal! Galit na tanong ni Rafael. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking itinuring nilang alipin sa loob ng mahabang panahon. Dangal ang kapalit ng pagtrato natin sa kanya ng ganito. Siya ang tunay na tagapagmana ng lupang ito at ginawa natin siyang hardinero. Kuya, huwag kang padala sa kanila. Sigaw ni Teresa, ang desperasyon ay mababanaag sa kanyang mukha. Si Camille ang nagmanipula kay Mateo, gusto nilang makuha ang pera natin. Lumapit si Camille kay Teresa. Teresa, titigil ka na ba? Nakita ko ang mga files sa klinika. Alam mo ang tungkol kay Mateo simula pa noong nakaraang taon. Ginamit mo ang lihim na ito para takutin ang nanay mo, para pilitin siyang pumayag sa pagbenta ng lupa sa mga developer na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Pilar. Teresa, ginawa mo iyon. Hindi na nakasagot si Teresa. Ang kanyang pagiging mapanlinlang ay nabuko na ng mismong taong ginamit niya. Rafael, tawag ni Camille sa kanyang asawa. Hindi ko na kailangang manatili rito. Ang importante na laman mo na ang totoo. Mateo, lumingon siya sa hardinero, ang batas ay nasa panig mo. Ang lupang ito ay sa iyo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mateo sa pamamagitan ng kanyang mga senyas, biglang tumunog ang sirena ng mga sasakyan sa labas. Dumating ang mga pulis, hindi para arestuhin si Mateo, kundi dahil sa reklamong inihain ni Camille bago pa man siya palayasin. Ang report tungkol sa illegal conversion ng lupain at ang fraud na kinasasangkutan ng korporasyong nais bumili ng lupa. Teresa de los Reyes, tawag ng opisyal. May warrant of arrest ka para sa kasong estafa at falsification of documents. Si Teresa ay nanginig. Tinangka niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga opisyal. Habang kinakaladkad siya papalayo, tumingin siya kay Camille nang may matinding puot. Hindi pa tayo tapos, Camille. Hindi mo mapapanalunan ang lahat. Habang nangyayari ang lahat, si Rafael ay nanatiling nakatayo sa gitna ng gulo, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Tumingin siya kay Camille, ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinaboy niya. Camille, please, wag mo akong iwan. Pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ayusin natin ito. Tumingin si Camille sa kanyang asawa. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay naroon pa rin, ngunit ang tiwala, ang pinakamahalagang pundasyon ng kanilang pagsasama, ay abo na. Rafael, malumanay na, sabi ni Camille. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero hindi ako mananatili sa bahay na ito habang ang bawat sulok ay may bahid ng kasinungalingan. Naglakad si Camille palayo, kasama si Mateo. Sa unang pagkakataon, hindi siya lumabas ng gate na nakayuko ang ulo. Lumabas siya na may hawak na katotohanan, handang harapin ang bagong buhay na hindi na nakadepende sa apelyidong Reyes.
Si Rafael ay naiwan sa gitna ng hardin, hawak ang sulat na magbabago sa kanyang buong pagkatao. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang dangal ngayon ay isa na lamang bilangguan ng kanilang mga kasalanan. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at magulo para sa pamilyang Reyes. Ang pag-aresto kay Teresa ay naging headline sa lokal na pahayagan sa Pampanga. Ang mga kapitbahay na dati ay mapanghusga ay ngayon ay bumubulong-bulong na tungkol sa kahihiyan ng mansyon. Si Camille sa kabilang banda ay nanirahan muna sa maliit na apartment na pagmamayari ni Sister Elena malapit sa sentro ng bayan. Hindi siya bumalik sa ospital kung saan siya nagtatrabaho noon. Ang mga dokumento niya ay nawala at ang lisensya niya ay pansamantalang sinuspinde dahil sa mga paratang na ginawa ni Teresa. Hindi ito ang katapusan, Camille, sabi ni Sister Elena habang naghahain ng hapunan. Ang pagiging doktor mo ay nasa isip at kamay mo. Hindi nila kayang kunin iyon. Alam ko po, sister, sagot ni Camille. Pero kailangan ko munang makahanap ng trabaho. Kahit ano basta marangal. Isang umaga, habang naglalakad si Camille sa palengke upang mamili ng gulay, nakita niya si Rafael. Ang lalaki ay mukhang matanda ng 10 taon. Wala na ang kanyang masiglang tindig. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Camille, tawag ni Rafael nang makita siya. Hindi ito nakatingin ng diretso, tila nahihiya. Nanay, she suffered a mild stroke. Simula nang maaresto si Teresa, hindi na siya nakakausap ng maayos. The house feels so empty. Hindi tumingin si Camille sa kanya. Patuloy siya sa pagpili ng kamatis. Rafael, hindi ako makakatulong sa sitwasyong iyan. Hindi ako naging dahilan ng stroke niya. Ang konsensya niya ang dumating sa kanya. I know. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako nandito para pilitin kang bumalik. Nandito ako para ibigay ito. Inabot ni Rafael ang isang makapal na sobre. Title ng lupa. Ang lupang dapat ay kay Mateo. Pinapirmahan ko na sa lahat ng mga abogado. Mateo owns the property now. And I've resigned from the music academy. I'm selling my share of the inheritance para mabayaran ang mga utang na iniwan ni Teresa. Tumingin si Camille sa sobre. Bakit mo ginagawa ito? Because I want to be someone you can respect again. Mahinang sabi ni Rafael. Hindi na kita hinihingi pabalik, Camille. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako sangkot sa ginawa ni Teresa. I was blind, but I'm seeing clearly now. Tumingin si Camille sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang sinseridad, ngunit ang sakit na iniwan ng pagtatakwil sa kanya ay hindi pa naghihilom. Salamat, Rafael. Para kay Mateo ito, hindi para sa akin. Habang naglalakad si Camille palayo, nakasalubong niya si Mateo. Ang lalaki ay may dalang bulaklak na tila galing sa kanyang bagong lupain. Ngumiti si Mateo at inabot ito kay Camille. Sa isang piraso ng papel, isinulat niya, "Salamat sa paglaban para sa akin. Ngayon panahon mo na para maging malaya." Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, may isang banta pa rin. Ang mga tauhan ng korporasyon na nais bumili ng lupa ay hindi tumitigil. Sa malayo, isang itim na sasakyan ang nagmamasid sa kanila. Ang lalaking lulan nito ay ang mismong abogado na nag-asikaso ng mga peking papeles ni Teresa. Hindi pa tapos ang laban, bulong ng lalaki sa kanyang cellphone. Kung hindi mapapunta sa atin ang lupa, sisiguraduhin nating walang matitirang Reyes o kahit ang doktor na nakikialam na makakakuha nito. Hindi alam ni Camille, habang tinatanggap niya ang bulaklak mula kay Mateo, na isang bagong panganib ang paparating. Ang tahimik na buhay na inaasam niya ay hamon pa lamang ng tadhana. Isang gabi, habang nag-aayos si Camille ng mga lumang medical na record sa klinika ni Sister Elena, biglang namatay ang mga ilaw. Hindi ito simpleng brownout. Ang buong barangay ay binalot ng kadiliman. "Sister," tawag ni Camille, ngunit walang sumagot. Biglang may narinig siyang yabag ng mga bota sa labas. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng mesa ng paggamutan. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Dalawang lalaking nakaitim ang pumasok, may hawak na flashlight. "Dito lang siya nakatira," wika ng isa. Sabi ng abogado, kailangang makuha ang kopya ng orihinal na dokumento na hawak niya. Kung hindi natin maipapawalang bisa ang paglipat ng titulo kay Mateo.
Napahawak si Camille sa kanyang dibdib. Ang orihinal na dokumento na nagpapatunay sa pagmamayari ni Mateo ay nakatago sa loob ng isang lihim na compartment sa kanyang bag. Kung makuha nila yon, babalik sa wala ang lahat ng sakripisyo ni Mateo. Hindi pwedeng mangyari ito. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bintana, ngunit isang basag na bote ang natapakan niya. Nandyan siya, sigaw ng isa sa mga lalaki. Hindi nag-atubili si Camille. Tumakbo siya patungo sa pintuan ng kusina, inabot ang isang bote ng alcohol at sinindihan ang isang basahan bago ito inihagis sa daan ng mga lalaki. Ang apoy ay agad na sumiklab, nagbigay ng harang sa pagitan niya at ng mga humahabol. Tumakbo si Camille palabas patungo sa gubat. Alam niyang sa dilim na ito, siya ang may alam ng daan. Ngunit habang tumatakbo siya, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang binti, isang patibong trap na nakalagay sa damuhan. Napasigaw siya sa sakit na paluhod sa lupa. Nahuli rin kita, sabi ng isang lalaki na lumabas mula sa dilim. Ito ang abogado si Attorney Valderrama. Hawak nito ang isang baril na katutok sa ulo ni Camille. Doktora, sayang ang talino mo. Kung hindi ka nakialam sa pamilya ng mga Reyes, sana ay nasa ospital ka pa at nag-oopera. Bakit niyo ginagawa ito? Hingal na tanong ni Camille, hawak ang kanyang sugatang binti. Ang lupa ay kay Mateo, tapos na ang laban. Sa batas ang lahat ay may presyo, sagot ni Attorney Valderrama. Ang titulo ay piraso lang ng papel. Ang kamatayan ng may-ari, iyon ang permanenteng solusyon. Sa sandaling iyon, isang malakas na busina ng jeepney ang umalingaw-ngaw sa gubat. Mabilis na dumating ang isang sasakyan, ang mga ilaw nito ay tumama mismo sa mukha ng mga lalaki, si Rafael. Bumaba ito mula sa jeepney, may hawak na flashlight at isang mabigat na kahoy. Attorney Valderrama, bitawan mo siya, sigaw ni Rafael. Rafael, akala ko ba ay gusto mo nang makalimot, pang-uuyam ng abogado? Gusto kong makalimot pero hindi ko kayang makalimot na ako ang dahilan kung bakit siya nasa panganib. Sigaw ni Rafael. Nagkaroon ng gulo. Sa gitna ng dilim, naglabanan sila. Si Mateo na tila sumunod sa bakas ng mga yapak ni Camille ay biglang lumitaw mula sa likuran ng abogado at mabilis na kinalas ang hawak nitong baril. Sa isang iglap, kontrolado na nila ang sitwasyon. Pagkatapos ng labanan, humarap si Rafael kay Camille. Nakita niya ang sugat nito sa binti. Camille, pasensya na. Huli na ba ako? Tumingin si Camille kay Rafael, pagkatapos ay kay Mateo na ngayon ay nagbibigay ng first aid sa kanya. Rafael, bakit ka nandito? Dahil sinabi ko na sa iyo, sagot ni Rafael habang dahan-dahang pinupunasan ang dumi sa mukha ni Camille. Gusto kong maging taong karapat-dapat sa respeto mo. Kahit hindi mo na ako mahalin, kailangan kong gawin ang tama. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang masamang balita ang dala ni Sister Elena na dumating kasama ang mga pulis. Camille, Rafael, si Doña Pilar. Hindi kinaya ng puso niya ang stress ng pag-aresto. Pumanaw na siya. Natigilan silang lahat. Ang babaeng nagdulot ng lahat ng gulo ay wala na, ngunit ang mga pasaning iniwan niya ay buhay na buhay pa rin sa kanilang mga puso. Ang libing ni Doña Pilar ay tahimik sa lungat sa marangyang buhay na ipinaglaban niya. Walang maraming bisita, tanging ang mga taong tunay na naapektuhan ng kanyang mga desisyon, si Rafael, si Camille, na naroon bilang suporta, at si Mateo, na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Matapos ang libing, nagtipon-tipon sila sa lumang sala ng mansyon upang basahin ang huling habilin o ang last will and testament ni Doña Pilar. Ang abogado ng pamilya ay inilabas ang isang selyadong sobre bago pumanaw ang inyong ina, panimula ng abogado. Iniwan niya ang sulat na ito. Nakasaad dito ang pag-amin sa lahat ng pagkakamali. Binasa ng abogado ang sulat. Doon ay inamin ni Doña Pilar na ang kanyang pagkamuhi kay Camille ay hindi dahil sa pagiging doktor nito, kundi dahil nakita niya sa pagkatao ni Camille ang sarili niyang mga pagkakamali noong kabataan niya, isang babaeng matalino at mapagpalaya na hindi niya pinayagang maging siya. Inamin din niya ang pagtatakip sa pagiging anak ni Mateo upang hindi mabahiran ang imahe ng pamilya. Ngunit may isang bahagi ng sulat na ikinagulat nilang lahat. Ang susi sa tunay na kayamanan ng pamilyang Reyes ay hindi ang lupa, kundi ang account sa Switzerland na nakapangalan kay Camille. Siya lamang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko na hindi gagamitin ang perang iyon para sa kapritsyo
kundi para sa kabutihan ng bayan. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Bakit ako? Dahil ikaw ang tanging dumaan sa pamilyang ito na hindi nasilaw sa pera, sagot ng abogado. Ito ang paraan niya para humingi ng tawad. Si Rafael ay napatingin kay Camille. Camille, hindi ko alam ito. Wala akong ideya. Hindi na mahalaga ang pera, Rafael, sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay kalmado, wala ng galit. Ang mahalaga ay malinis na ang pangalan ni Mateo at wala nang humahabol sa lupa. Ngunit sa gitna ng pag-uusap, biglang dumating ang balita mula sa bilangguan. Si Teresa sa kanyang desperasyon ay nakipag-alyansa sa mga taong gustong kumuha ng pera ng pamilya. Sinabi nito na ang perang iyon ay bahagi ng isang money laundering scheme. Gusto niyang idamay ang lahat. Sabi ni Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng frustration. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nakikitang bumabagsak. Rafael, sabi ni Camille, hindi na tayo pwedeng maging biktima. Ang perang ito, kung totoo mang money laundering ang hinala, ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Ipapasa natin ito sa mga autoridad para sa isang audit. Kung malinis ito, ibibigay natin sa mga nangangailangan sa barangay. Iyan ang tanging paraan para matapos ang gulo. Tumingin si Rafael kay Camille nang may paghanga. You're still the same woman I fell in love with. You always choose the right path, even when it's the hardest. Rafael, hindi na tayo babalik sa dati when pagtatapat ni Camille. Naging tama ka na at masaya ako para sa iyo. Pero ang tiwala ay parang basong nabasag. Kahit buuin mo, may mga lamat pa rin. Tumango si Rafael, tanggap ang katotohanan. I know. I just wanted you to know na hindi na ako ang Rafael na sumunod lang sa nanay at kapatid ko. I am now my own man. Sa labas nakita ni Camille si Mateo. Ang matanda ay nakangiti, tila nagpapaalam. Ipinakita ni Mateo ang isang ticket patungo sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang tunay na ina. Nagpasya si Mateo na umalis na at mamuhay ng tahimik. Salamat, Mateo, bulong ni Camille habang niyayakap ang matanda. Ngayon ang mansion ay wala ng lihim. Ngunit si Camille sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kalungkutan. Hindi dahil sa nawala ang lahat, kundi dahil sa wakas, napagtanto niya na ang tunay na kalayaan ay ang pag-iwan sa mga bagay na hindi na nagbibigay ng payapang bukas. Ang mga araw matapos ang pagbabasa ng habilin ay tila isang malaking paglilinis. Si Rafael sa tulong ng isang respetadong audit firm ay inasikaso ang paglilinis ng mga account at ari-arian ng pamilya. Lahat ng ilegal na transaksyon na ginawa ni Teresa ay nakarating sa mga autoridad na naging dahilan upang madagdagan ang kaso laban sa kapatid. Ngunit hindi tumigil si Teresa. Mula sa loob ng bilangguan, nagpadala siya ng mensahe kay Camille, isang huling banta. Camille, kung hindi kita makukuha, walang sino man ang makakakuha sa iyo, ang nakasulat sa isang maliit na piraso ng papel na ipinasa sa pamamagitan ng isang corrupt na prison guard. Hindi ito binigyang pansin ni Camille. Sa halip, abala siya sa paghahanda para sa kanyang muling pagbabalik sa medisina. Inayos niya ang kanyang mga papeles at nag-apply sa isang medical mission sa malalayong barangay. Iyon ang kanyang paraan ng pagpapagaling sa sariling sugat, ang pagtulong sa iba. Isang hapon habang nag-aayos si Camille ng mga gamot sa kanyang bag, biglang pumasok si Rafael. Camille, aalis ka na ba talaga? Oh, Rafael. Ito ang pangarap ko noon pa man. Ang magsilbi sa mga taong walang access sa ospital. Sama ako. Oh, biglang sabi ni Rafael. Hindi para sa iyo kundi para sa akin. Gusto kong magturo ng musika sa mga batang nasa kabundukan. Gusto kong magsimula ulit sa paraang hindi nakadepende sa apelyido ko. Tinitigan siya ni Camille. Ang lalaking dati ay nakatali sa mga laylayan ng kanyang ina at kapatid ay wala na. Ang Rafael na nasa harap niya ay payak simple at may sariling paninindigan. Sigurado ka ba? Oo, handa akong maging volunteer. Ngunit habang nag-uusap sila, isang sasakyan ang humarurot palapit sa klinika. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may hawak na isang sobre. Hindi ito pulis, hindi rin kliyente. Ito ang huling tauhan ni Teresa na hindi pa nahuhuli. Doktoran, sigaw nito. Gusto mong maghustisya, ito ang gusto mo. Inilabas niya ang isang detonator.
Ang mga tauhan ni Teresa ay nagtanim ng mga pampasabog sa paligid ng klinika nang hindi nila napapansin. Tumakbo kayo! Sigaw ni Rafael mabilis na itinulak si Camille papalayo sa gusali. Ang sumunod na mga sandali ay parang slow motion. Ang pagpindot ng lalaki sa detonator, ang pagsabog ng mga gasolinang nakatago sa stockroom ng klinika, at ang paglipad ng mga debris sa hangin. Naramdaman ni Camille ang matinding init. Ang kanyang tainga ay tumunog ng malakas dahil sa pressure ng hangin. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya si Rafael na nakadagan sa kanya, pinoprotektahan siya mula sa mga nagliliparang bato. Rafael. Sigaw ni Camille. Ang kanyang asawa ay sugatan, may malalim na hiwa sa likod, ngunit nakangiti pa rin. Sabi ko, hinding-hindi na kita hahayaang mapahamak, bulong ni Rafael bago tuluyang nawalan ng malay. Ang mga pulis na sumusubaybay sa mga galaw ng tauhan ni Teresa ay biglang dumating at pinalibutan ang lugar. Ang lalaking may hawak ng detonator ay agad na napasuko. Dinala si Rafael sa ospital. Sa loob ng ICU, si Camille ang siyang naging doktor na nag-oopera sa kanya. Ang mga kamay ni Camille ay hindi nanginig. Ang kanyang pagiging profesional ang naging sandata niya upang iligtas ang lalaking nagligtas sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Camille mula sa operating room. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. He's stable. Anunsyo niya sa mga naghihintay. Sa sandaling iyon, alam ni Camille na ang lahat ng gulo ay tapos na. Ang pagkakamali ng pamilyang Reyes ay binayaran na ng pasakit at ang pagkakataon para sa isang bagong simula ay nasa kanilang mga kamay na. Ang paggaling ni Rafael ay naging isang proseso ng pagbabagong loob, hindi lamang ng kanyang katawan, kundi pati na rin ng kanyang pananaw sa buhay. Habang siya ay nagpapagaling sa isang maliit na ward, ang paglilitis laban kay Teresa ay umabot na sa rurok nito. Ang Court of Appeals ay naglabas ng desisyon, ang lahat ng ebidensyang nakalap ni Camille, kasama ang testimonya ng mga biktima ng money laundering at ang record mula sa klinika ni Sister Elena ay sapat na upang hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ang kapatid ni Rafael. Ngunit bago tuluyang isara ang kaso, kinailangan ang huling paghaharap. Sa loob ng courtroom, si Teresa ay mukhang binalot ng matinding galit at pagkamuhi. Nang siya ay tumayo sa witness stand, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Lahat kayo mapagkunwari. Sigaw ni Teresa sa harap ng hukom. Ginawa ko lang ang lahat para hindi bumagsak ang pamilyang ito. Si Camille ang sumira sa lahat. Siya ang estranghero na pumasok sa buhay namin at nagnakaw ng atensyon ng pamilya. Tahimik na nakinig si Camille. Hindi siya nagpadala sa emosyon. Nang siya na ang tinawag para magsalita, tumayo siya ng tuwid. Hindi siya tumingin kay Teresa. Tumingin siya sa mga mata ng mga hurado. Hindi ko ninakaw ang atensyon ng pamilyang Reyes. Malumanay, ngunit matatag na simula ni Camille. Kusang ibinigay ng asawa ko ang kanyang pagmamahal. Ang trahedya ng pamilyang ito ay hindi ang pagpasok ko, kundi ang kawalan ng kakayahan ng pamilyang ito na tanggapin ang katotohanan. Si Doña Pilar, si Rafael at si Teresa, kayo ang gumawa ng bilangguan ninyo dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Ang dangal na ipinaglaban ninyo ay hindi dangal. Ito ay pagtatakip lamang sa inyong mga kasalanan. Ang buong courtroom ay natahimik. Maging si Rafael na nakaupo sa likuran ay tumulo ang luha. Ang mga salita ni Camille ay hindi lamang paratang. Ito ay isang salamin na ipinaharap niya sa kanila. Teresa Tell, dagdag ni Camille sa pagkakataong ito ay humarap na siya sa babaeng nakakulong sa dock. Ang pera ang lupa at ang mansyon wala sa mga iyon ang tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay ang pagiging malaya sa kasinungalingan at sa ngayon ikaw ang nakakulong habang ako ay malaya na. Pagkatapos ng paghatol ang pagpapatibay sa sintensya ni Teresa, isang malaking pasanin ang nawala sa balikat ni Camille. Paglabas ng korte, sinalubong siya ni Rafael. Hindi na siya ang lalaking nakadepende sa kanyang ina o kapatid. Inabot ni Rafael ang isang piraso ng papel. Iyon ay ang quit claim na nagpapatunay na wala na siyang anumang habol sa mga ari-arian ng pamilya at ibibigay na niya ang lahat sa mga kawanggawa. Tapos na Camille, ani Rafael. Wala na ang mga Reyes na nakilala mo.
Ang natira na lang ay ang lalaking naghihintay ng pagkakataon na maging mabuting tao sa tabi mo o malayo sa iyo. Rafael, sagot ni Camille habang hinahawakan ang kamay nito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa sakit para makapagpatuloy tayo sa ating mga sariling landas. Naintindihan ni Rafael. Sa unang pagkakataon nagkaroon sila ng pag-uusap na walang halong panunumbat. Ang courtroom na iyon na dati ay lugar ng sigalot ay naging saksi sa kanilang huling pagpapaalam bilang mag-asawa. Sa labas ang araw ay napakaliwanag. Si Camille ay sumakay sa kanyang sasakyan, handang harapin ang mga pasyenteng naghihintay sa kanya sa kabundukan. Hindi niya kailangan ng mansyon, hindi niya kailangan ng pera ng mga reyes. Ang kailangan niya ay ang pagiging doktor na tumutulong sa kapwa at doon nahanap niya ang kanyang tunay na famgia. Isang taon na ang nakalipas mula nang mahatulan si Teresa. Ang mansyon sa Pampanga na dati ay puno ng tensyon at mga lihim ay isa na ngayong community health center at music school para sa mga bata sa barangay. Ang lahat ng yaman na iniwan ng pamilyang Reyes ay ginamit para sa proyektong ito. Si Camille ay nakatayo sa veranda ng klinika, pinagmamasdan ang mga batang nag-aaral ng gitara habang ang iba ay pumipila para sa libreng check-up. Ang kanyang puting coat ay hindi na simbolo ng pagtitiis sa loob ng isang pamilyang mapanghusga. Ito ay simbolo na ng kanyang dedikasyon sa mga nangangailangan. Lumapit sa kanya si Sister Elena Bitbit ang isang baso ng calamansi juice. Nakikita mo ba ang mga batang iyon? Camille, sila ang tunay na tagapagmana ng kabutihang sinimulan mo. Ngumiti si Camille. Opo sister, masaya ako. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng sakit ito ang magiging bunga. Si Rafael, tanong ng madre. Nasa probinsya siya nagtuturo ng musika. Paminsan-minsan ay nagkakausap kami sa telepono bilang magkaibigan. Sagot ni Camille. Natagpuan na niya ang kanyang sariling landas. Hindi na niya kailangang maging anino ng kanyang pamilya. Hindi sila nagkabalikan. Napagtanto nilang pareho na ang kanilang pagsasama ay nabuo sa maling pundasyon, sa takot sa hiya at sa utang na loob. Ngunit ang paghihiwalay nila ay hindi naging trahedya. Ito ay naging pintuan para sa paglago. Sa kabilang dako ng bayan si Mateo ay bumalik na rin sa kanyang sariling probinsya at namumuhay ng masagana kasama ang kanyang tunay na ina. Minsan nakakatanggap pa rin si Camille ng mga sulat mula sa kanyang mga guhit na nagpapakita ng isang masayang buhay sa bukid. Habang papalubog ang araw na upo si Camille sa isang bench sa hardin. Kinuha niya ang isang lumang litrato, ang litrato nila ni Rafael noong araw ng kanilang kasal. Sa likod nito isinulat niya, ang pag-ibig ay hindi lang pananatili. Minsan ito ay ang pagpapaalam upang maging malaya ang isa't isa. Hinaplos niya ang kanyang dibdib. Wala na ang kirot, wala na ang puot. Ang kanyang dignidad na muntik na nilang tapakan ay mas matatag na ngayon. Hindi siya nanalo dahil nakuha niya ang pera o ang mansyon. Nanalo siya dahil nakuha niya ang kanyang sarili. Sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan sa barangay na naghihintay sa kanya. Sila ang mga pasyenteng dati ay takot lumapit sa mga doktor, ngunit ngayon ay itinuturing na siyang kapamilya. Doktora Camille, halika na po, may fiesta sa simbahan. Sigaw ng isa sa kanila. Tumayo si Camille, isinabit ang kanyang stethoscope sa kanyang leeg at naglakad patungo sa kanila. Hindi siya lumingon sa mansyong iniwanan niya. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan, ngunit ang kinabukasan ay puno ng liwanag. Sa wakas, si Camille de los Reyes ay hindi na asawa ng mga Reyes. Siya ay si Camille, isang doktor, isang kaibigan at isang malayang babae na natutong magpatawad hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal niya sa sariling kapayapaan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkakalugmok at ang pagtuklas na sa bawat pagtatapos, laging may nagsisimulang mas magandang kabanata.